and mom ko, pareho silang nag-work. So they were very busy with their careers. So kami, naiiwan kami palagi sa house. They would give us the things that we need, but those are just material things. That's why it came to a point na parang may kulang. So naghahanap na rin kami ng love and time. We had a new neighbor. Siyempre, gwapo. So, naging crush ko siya, naging mag-boyfriend kami. But because masyado kaming bata that time, tinago namin yun sa parents ko. My parents didn't like him for the reason na manginginom. He smokes 2 packs of cigarette a day. And then, kung saan merong away, kasama siya talaga dun sa gulo. Nagkaroon din siya ng maraming kaso. Meron siyang murder, may gang rape, may carnapping and robbery. At the age of 18, I found out that I was pregnant. Sabi niya, padala na lang ako sa Amerika kasi ayaw talaga nila na magsama kami ng lalaking nakabuntis sa akin. Kaya lang, mga after 2 weeks, yung parents ng nakabuntis sa akin, they came to the house, they talked to my parents. I thought, yun na yung pinakamasayang buhay ko na finally, I will be with the man I love. Kaya lang, pinaka-malungkot nun was, na-discover ko na merong isang girl involved. Another problem that I discovered was, he was hooked with shabu. Tapos palala na siya ng palala. Until it came to a point of, I didn't know what to do anymore. God's timing was really perfect. Kasi yung sister-in-law ko, she was the one who was attending a church. So in-invite niya yung buong pamilya. I was at my most miserable point. Dumating ako dun sa church na yon. I was not expecting anything. But I didn't know it was the turnaround of my life. The pastor gave a very beautiful message, and that's when I accepted Jesus as my Lord and Savior. Alam mo, pag uwi ko, yung asawa ko, mas lumala pa siya kasi mas naging lulong pa siya sa bisyo niya. Parang lumalayo siya sa akin. Lumalala yung problema ko. Pero ako, ang ginagawa ko nun, mas nagsuspend ako ng time sa Panginoon. Until there was this one girl, yung pinakamasakit sa lahat ng mga naging karelasyon niya, yung when I discovered about it, inamin niya kaagad yon. Pero ang sabi niya, oo, kami, pero okay lang ba na antayin mong hiwalayan ko siya? There was a period of like 1 year when I tolerated the affair. May time din na parang in the middle of the night, pagtatawag yung girl kasi she works abroad. So papakinggan ko yung usap nila. I miss you. I love you. If you ask me if it's painful, it's very painful. But I also learned how to surrender everything to God. I said, I will continue to love my husband. Tigilan mo nga ako. Kakadiri ka. So yung forgiveness, pinakita ko yun sa kanya araw-araw. I want an annulment. I don't want an annulment, Danny. Bitawan mo. I'm praying for you. He kept telling me na hindi na niya ako mahal, na mas mahal na niya yung babae niya. Sisiraan ka na talaga ng ulo! Until totally iniwanan na niya kami. That's why we separated for 3 years. Nag-live-in sila ng babae, pero, aside from that girl na pinili niya over me, nagkaroon pa rin siya ng involvements with other girls. Pray na sila ng pray nung small group nila na magkabalikan kami. Kapag natutulog kami nung kinakasama ko, very consistent. Nagigising ako siguro mga 1 or 2 in the morning. Tapos lagi kong iniisip, ito ba yung babaeng pagpapalit ko sa asawa ko? Ito ba yung babaeng pagpapalit ko sa pamilya ko? Dumating din kami sa point na nung away ng babae dahil gusto niya magpakasal kami, nagda-drive ako, nakarinig ako ng boses na para, sabi sa akin, kung para wala kang problema, patayin mo na lang yung pamilya mo. Dahil ayoko yung annulment, dumating siya isang gabi. And then, lasing na lasing siya. Kwarto! Pasok ka sa kwarto! Yung dalawang anak ko, akala nila maglalaro kami. Nakita ko yung asawa ko, hawak na niya yung baril niya. I was just praying,
So I knew na si God na lang ang bahala. Oh my goodness. Grabe, ano? Okay, may tanong ako sa iyo, Sonja. Okay, at tanong ko rin to sa mga misis na nanonood sa atin ngayon. So ano ang question? Ito, kung ikaw ay nasa sitwasyon tulad ni Don, no, at ganyan yung asawa mo katulad ni Danny, na babaero, nagda-drugs, and then, ayun, I mean, he's violent, no? Will you stay in the marriage or not? At saka iniwan na din ni Danny si Don, di ba? May May kabit na na, siya. ng Oo. 3 years. In that moment, I would leave. Yes. For my safety and my children's safety. Syempre, whatever God does after that moment of leaving, syempre, bahala na si Lord doon. But for me to protect my children, Yes, I have to yes. be their mom and protect my children, I have to leave. It's for their safety. And imagine ko lang the trauma that has already created in the kids, diba? So in that moment, yes. But whatever God does after that is open to, you know, I'd be open to whatever God would do after. But for safety, I'd have to leave. Ikaw, I will throw back the question to you. The same. I mean, if it comes to the point, yung last scene, no, na tututukan ka ng baril yung mga anak ko, of course, it is God's will for you to leave the marriage temporarily because, syempre, God wants you to be safe. He wants you also to protect your children. But I will not remarry or I will not, seek an annulment. I will pray for him because I believe, Jesus can transform anyone. And, the power of the prayer of a wife, I will pray constantly for the Lord, to the Lord, for God to change my husband's heart, to transform him. And I will just, I will wait upon the Lord. But, yun nga, same with you, I will leave if my children and I are in danger. Grabe, Diba? Naku, sa mga nanonood po ng ating episode ngayon sa Facebook at sa YouTube, we want to hear from you. So please comment your answer sa ating comment section kung saan man kayo nanonood na magsistay ka ba or iiwanin mo ang asawa mong again, hindi lang taksil. Maraming bisyo, maraming kaso kriminal, kasing lupit ni Danny, and syempre sabihin mo kung bakit. O hindi pa tapos yung kwento nila Don at Danny, ha? Okay? Nakita naman natin sa last scene, tinutukan na ni Danny ng baril ang mag-ina niya. Nako, magagawa nga ba niyang barilin ang mga ito? We'll find that out when the 700 Club Asia returns. Don't change that channel. Being rich is beyond money and material wealth. To be rich is to be able to give freely and unconditionally. Get the keys to real fulfillment through the power of giving in an exclusive audio teaching by Peter Kairos. Real joy for any amount you choose to donate. You are giving because your heart is blessed, so you can always trust God to meet all your needs. Be a CBN Asia partner today. Yung pangalawang anak ko, tumawa siya ng sobrang lakas na yung tawa pala na yun yung pumigil sa asawa ko. Siguro dahil talagang miserable na siya. Nagkaroon siya ng car accident. Danny! It was a major car accident. Yung kotse niya piping-pipi. So pinuntahan ko siya nun sa hospital, but it was not me that he wanted to see. Siyempre, ang gusto niyang makita nun, siyempre, yung mistress niya. So I left the hospital and I was crying. And I continued to pray to God na, Lord, alam ko one day ibabalik mo sa akin yung asawa ko dahil alam ko kayang-kaya mo siyang baguhin. Gumawa na ng paraan ng Panginoon na talagang malagay ako sa isang sitwasyon na wala na akong ibang pupuntahan kung hindi ang Panginoon sa pamamagitan ng aking asawa. I received a phone call. Danny? Sabi niya, puntahan mo ako dito sa Batangas. Ngayon? Kasi meron akong warrant of arrest. Sabi ko, bakit anong nangyari? May kaso akong frustrated homicide. Sunduin kita. Hindi ko matawagan yung ka-live-in partner ko noon dahil hindi kami in good terms. Nag-aaway kami that time. Pag uwi namin, 3
trinato ko siya na parang walang nangyari sa amin the past years na naghiwalay kami. Hindi ko binanggit lahat ng ginawa niya sa akin, hindi ko siya sinumbatan, hindi ako nagtanong. Basta trinato ko siya na parang long-lost husband. Inesikaso niya ako ng isang pag-aasikaso ng parang walang problemang mag-asawa. So, doon ko na-realize na hindi nasiraan ng bait yung asawa ko. But talagang pinakita niya lang na mahal niya ako sa pamamagitan nga ng grasya ng Diyos sa buhay niya. Alam niya kasi na yung routine ko was work, Bible study, small group or D group, and then Sunday service. Tapos, nung isang Tuesday, ginulat niya ako, sinabi niya sa akin, sama ako sa'yo sa Dawn Watch. Sabi ko, sige. So that's when he started to pray. And I saw him for the first time. Iyak na siya ng iyak. Parang sabi ko, Lord, eto na yung answer sa prayer ko. Just the Holy Spirit touching him, touching his heart. So sinubukan ko magdasal ng galing sa puso. Ang unang lumabas sa bibig ko, sabi ko, Panginoon, kung totoo ka, tulungan mo ko. Tapos sinabi kong pagod na ako. I thank God because he was suddenly a changed man. Di na siya nagmumura, di na siya naninigarilyo. Basta ang gusto na lang niya noon was to pray, to read the Bible, to spend time with me and my 2 kids. Yun yung tinuro sa akin ng Panginoon. Ang Panginoon lang, sapat na sa akin. So, doon ko naramdaman yung totoong pagmamahal and sa kanya ko naramdaman yung totoong pagpapatawad. The best thing that Jesus did for me was when he restored our marriage, when he changed my husband to who he is right now. Ang Panginoon kaya niya kahit na gaano kahirap ang pinagdadaanan mo. Because He is a God who restores marriages. He is a God who answers prayers. And He is a God who can transform lives. Kasi pag tinignan ko yung buhay ng asawa ko na napakasama, pero binago niya, ginawa niyang isang alagad ng Panginoon, ginawa niyang isang pastor. God is also amazing because now He used our story para maka-encourage kami ng mga couples na may dinadaan ng malaking problema. Ginamit niya yon para ipakita namin sa kanila na walang imposible sa Panginoon. Ang isang pinakamaganda rito, laging merong binibigay na pag-asa ang Diyos na may experience namin yung totoo palang kaligayahan sa buhay at yun yung pagkakaroon ng relasyon sa Diyos at pagkakaroon ng tamang relasyon sa aming mga pamilya. Grabe, Camila. This isn't, I think, the first time I've heard of Pastor Danny and Dawn's story. But every time, no, talagang parang, I can't believe Dawn went through all that when she could have just taken the easy way out, right? And the amazing thing, my gosh, God, you really changed this man? Yes. And now he's serving you full time and he's pastoring people. Talagang dun mo makikita, Lord, wala talagang imposible sa'yo. Walang buhay talaga na hindi mo kayang baguhin. Na kahit tapong-tapo na sa basura yung buhay mo, Yes. pag inaalay mo sa Panginoon, walang hindi kayang gawin ng Panginoon talaga. And that's what makes, Danny's, yung struggle niya and the trial he went through, no? His story is so powerful and God uses his story to reach out to other people no, going through the same thing na people who think, I'm hopeless, ito drug addict ako, wala na mangyari sa buhay ko. But when they see Danny, because he's a pastor now, and one of his ministries is going to the jails and, sharing the gospel to other inmates there. Pag nakita nilang buhay ni Danny, sabi na, I'm not as bad as him. I'm so good compared to this guy. And yet, if God can change him, God can change me, di ba? Pero, alam mo, saludo talaga rin ako kay Dawn. She embodies the 1 Corinthians 13's definition of love. She was so patient, so kind with her husband. Kahit na abot-abot ng rejection ang ginawa niya ito sa kanya. At patuloy pa rin siyang nagmamahal, nanalangin para sa asawa niyang naligaw ng landas. Grabe, no? Indeed. And I think that's really only possible by the grace of God, Camila. And no human understanding could really ever fathom that kind of love that Dawn had for Danny. But Dawn was only able to love Danny that much because she first experienced
God's love. And if you're here watching, maybe you're like Dawn and you're just waiting for things to change, di ba? May magbabago ba sa buhay mo? Or whether you find yourself like Danny na talagang feeling mo wala nang pag-asa yung buhay mo. Ang game changer lang po talaga dito ang pagmamahal ng Panginoon. And right here, right now, the Lord is telling you, I love you. Allow me in your life. Give me your life. I'll show you my purpose for you. I'll show you what I can do if you give me your life. So if that's you and you're saying, yes, Lord, I want to give you my life. I want the change in my life and I want to live for you from now on. Pray this simple prayer from your heart. Lord Jesus, there is nothing I can do on my own to change my life, to change my situation. But God, you sent your Son, Jesus Christ, as a perfect sacrifice, the perfect lamb, to live the life that I should have lived and die the death I should have died on the cross. He bore all my sin and shame on the cross of Calvary. And on the third day, God, Jesus, He rose again. You rose again, Jesus, to say that, hey, you can have eternal life with me. Lord, if we put our faith in Jesus Christ, we too can have eternal life with Him in heaven, and we can have the abundant and purposeful life here on earth as well. So Jesus, I receive you today. Be my Lord. Be my Savior. Holy Spirit, give me the grace to walk in the path that you have for me. Holy Spirit, help me to live by your fruit. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Help me, Holy Spirit, to live in the fruit that you have for me. I give you my life. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Maybe you're watching right now and you're in a similar situation. You have a painful, difficult marriage, Cold War kayo mag-asawa. You know, this is your appointed time. God wants to pour His miraculous hand into your marriage. He wants to bless you. If that is your desire right now, we can pray. Let's pray together. Panginoong Jesus, there are people who are watching right now na meron silang unresolved conflict sa kanilang mag-asawa. Paulit-ulit na bumabalik yung galit and unforgiveness. Lord, we pray that you would touch the hearts of these wives and these husbands. We pray, Lord, that first day they will understand, Lord, that while we were yet sinners, you died for us, Lord, and that you will allow them to humble themselves, ask for forgiveness, for at least for their part sa kanilang asawa, and allow them to release forgiveness sa kanilang spouse. Lord, will you do a miraculous thing in their marriage and restore their marriage right now? Lord, there are also people who are watching, needing a healing hand, Lord God. There are people who are watching right now, Lord, na may iba't ibang respiratory sicknesses, Lord. In the name of Jesus, we pray that all of you will be healed. In the name of Jesus, mawawala yung mga bara sa lungs nyo, mawawala infection sa lungs. In the name of Jesus, you are healed. There are people who are also watching right now. They need restoration sa kanilang family, mga magkapatid nag-aaway, matagal nang hindi nag-uusap. The Lord is touching your heart right now. Do not be insensitive to the Lord's call. Inuudyok ka ng Panginoon for you to make the first move. Tawagan mo yung kapatid. Yes, you have to swallow your pride. Do it. This is for the Lord. In obedience to Him, call yung mga kapatid mo na nasaktan mo, kahit na ikaw rin ay nasaktan, and ask for forgiveness for the part that you hurt them. And the Lord will do a miraculous thing and He will restore your relationship. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Magdodonate ako sa CBN Asia.
Oo, ang bait naman. Sige. Type mo, cbnasia.org/give. CBL Asia.org. Asia.org/give. Yan. Okay pa. Kaya mo na yan. Madali na yan. Ikaw na. Tulungan niyo po. Ang dami pong itatype eh. Tapos 4 lang yung daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na Ay, iba na! Iba na po. Icons na Opo. Nagbago na yan nandito. Kaya ko na po to. Sige. Excuse kero to. Ako na po dito. Relax na lang po yan. Yan. Pagkatapos ko, kaya Rodel, ikaw naman po mag-donate, ha? Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nagdo-donate, eh. Anong hindi? Kaka-donate ko lang sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! Keep calm and drink milk tea. Isa lamang ito sa mga meme ng mga mahihilig sa milk tea. Pero alam mo ba na ang pagtitimpla nito ay isa ring proseso? At kung ihahalin tulad ito sa buhay ng tao, ang kwento ni Pat Batalyer ang halimbawa nito. 28 years old, isang purchasing manager ng isa sa mga kilalang food corporation sa bansa. May-ari ng 2 milk tea branches. Nakabili na ng 2 sasakyan. May isang condo unit at 2 lupa. Actually, it started as a dream. When I was in college that time, talagang favorite ko yung mga milk tea. And I was inspired na later on, when may work na ako, I get to know the formula of the milk tea. Kakaibang pagkasabik ang dulot kay Pat matapos na makagraduate sa kolehiyo. Biyaya namang maituturing na makahanap kaagad siya ng trabaho. 2 years ako nag-work. Talagang sobrang magastos ako. Lahat binibili ko. Wala akong savings. Ang pagdaan ni Pat sa quarter-life crisis ay senyales ng isang malamig na yugto sa kanyang buhay. So parang tinanong ko, kasi Lord, parang paikot-ikot yung buhay ko nung natrabaho ako first 2 years. Parang I've been working so hard pero wala akong naiipon. So tinanong ko si Lord, saan ba patungo yung buhay ko? Ano ba yung gusto mong gawin ko? Bakit ba ako nagtatrabaho? Or dito ba talaga ako dapat magtrabaho in the first place? Ang salita ng Diyos ang nagbigay muli ng kakaibang lasa sa pangarap ni Pat. Talagang idol ko si Solomon kasi diba siya yung richest man na nabuhay ever. So binasa ko talaga yung life niya and ano yung naging secret niya. Sabi niya doon is, hindi riches yung hiningi niya, kundi wisdom from the Lord. Wisdom on what to do, how to do things. So talagang nag-pray and fast ako. Subalit, kailangan niya ng disiplina. At syempre, sinamahan ni Pat ng sipag at tiyaga ang panalangin. Talagang binaba ako yung way of living ko dun sa parang halos wala akong trabaho before. Ito ang nagbukas sa kanyang isipan sa mas mahalagang bagay. At first, sobrang hirap talaga kasi maraming instance na mainggit ka sa mga friends mo na bakit sila puro travel, bakit sila puro kain dito, ganyan. And ang ganda ng mga nabibili nila, ganyan. Pero afford ko rin yun, parang tatanong ko sa sarili ko. Pero kailangan talaga ng discipline eh. Nag-strive hard ako, nagpuyat ako, sobrang dami kong mga inaral, I attended seminars. At matapos ang halos 3 taong pag-iipon, nabili ni Pat ang kauna-unahang milk tea shop na katuparan ng kanyang pangarap noon. Hi! Welcome to my shop. Kahit na kasi may faith ako sa Grace, kung hindi ako nagsumikap na mag-ipon, talagang for the past 3 to 4 years, wala lahat to. Without reading and meditating on God's Word, hindi ko na kaya talaga na maging discipline or mag-sacrifice sa mga bagay na kailangan sacrifice to achieve this. At ang produkto ng patuloy na panalangin, sipag at tiyaga ni Pat, isang condo unit, 2 lupa, 2 milk tea franchise at 2 sasakyan. Sumuong man sa mahirap na proseso, ang katuparan ng pangarap ni Pat ay sapat na halimbawa na tunay ngang kapag may tiyaga, may milk tea.
Ang pangarap na ito ay naging tulay upang maibahagi ni Pat ang pagpapala hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa iba. Sinabi niya sa akin sa isang dream and vision na papayamanin niya ako so I can bless others. Kung yun yung heart mo na tumulong talaga sa iba, i-grant ni Lord yung desires ng heart mo kung hindi about lagi sa sarili mo yung gusto mo. So may greater purpose. Ngayon, yung employees ko, nakapag-aral na uli, yung isa din, nakapag-crash course na call center. Tapos, ngayon, okay naman silang lahat. And sa church, syempre yung ginol ko, mas malaki na yung nabibigay ko tithes and offering sa church kasi mas malaki na yung pinipita ko. Sa mga nag-a-aspire and sa mga may dream pa, huwag mong hayaan na yung dream mo mamatay. Kasi nilagay yan ni Lord sa'yo dahil may purpose siya. So, hindi dahil ganito yung situation mo ngayon, papatayin mo na yung dream mo. So, the fact na nilagay yan ni Lord sa puso mo, may gusto siyang pagawa sa'yo. But you have to let yourself be used by God. If hindi, walang mangyayari sa dream mo. So, you commit to Him your desires of your heart and then let Him establish your plans. Always let Him, not your will, but always let Him do things in your life. Faith without deeds is parang nonsense, di ba? So, kailangan faith, prayer, and discipline talaga. Magko-combine yun. So, kailangan ng sipag at syaga talaga. Lord, ano bang secret paano maging successful and prosperous? So, nahanap ko lang siya sa Joshua 1:8. Nandun lang pala, matagal na palang binigay sa atin ni Lord. Nandun lang sa book niya. So, hindi ko siya tinatanggal sa everyday na buhay ko. And I'll always seek His will sa lahat ng gagawin ko. Galing naman ni Pat. Agree ako dyan. You know, kahit also as a child, growing up with my parents who were also negosyante, no? Yan ang tinuro nila, you spend below your means so you can save. And actually, it's in the Bible, no? Because the borrower becomes the slave of the lender kung naghihiram ka ng pera. So better na, di ba, pag ipunan mo isang bagay, buy it rather than you buy it right now, instant gratification. Tapos may utang ka, tapos babayaran mo yung interest, di ba? Like usually nangyayari, di ba? Buy first, then pay later. Giging alipin ka talaga pag may utang ka, di ba? Totoo yan. Eh nakita natin yan sa buhay ni Pat, you know, spending wisely, saving and putting our money to work, and multiplying it is a wise thing to do. Kagaya na lang ng ginawa ni Pat. And sabi nga sa Proverbs 21 verse 20, there is precious treasure and oil in the house of the wise who prepare for the future. But a short-sighted and foolish man swallows it up and wastes it. We are all stewards of what God has blessed us with, and He expects us to use it for His glory. Matthew 25:23 says, His master said to him, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master." So if you are faithful even in the small things like money, you'll be faithful in the big things, like when you enter into the kingdom of heaven, where you'll be entrusted with much, much more. May God bless you and keep you, and may He make His face to shine upon you, be gracious to you, and give you His everlasting peace. God bless you. Bye-bye! Ngayong Webes, bakit pinili ni Loida na kupkupin ang anak ng kabit ng mister? balak ni Marinel magpakamatay dahil sa kawalan ng trabaho nung panahon ng quarantine. Ano ang nakahadlang sa masamang balak? Maipagtanggol kaya ni Elmer ang ina mula sa amaing nanunutok ng bolo? Lahat ng yan dito lang sa The 700 Club Asia. Huwebes, alas 12 ng gabi sa GMA.